Dahil nga po maangas at tsaka siguro kahit hindi naman maging maangas si Mayor Baste, mga kababayan, ang mga Pilipino hindi naman tanga, eh. Nalulungkot lang ako, meron akong friend, teka lang, mayroon akong friend na nagtatanga-tangahan, mga kababayan. Ano siya, talagang fan na fan siya ni Ngiwi Junior. Hindi ko alam, matalino naman ito, pero bakit ano raw, mabait daw na pangulo si Ngiwi. Matino raw, magaling daw na pangulo. Ginoo ko, ginoo ko. Ay, kumusta signal natin? Sandali ha. Pero syempre hindi lahat, may kakilala ba kayong ganyan, mga kababayan, na uod ng syunga? Bilib na bilib kay Ngiwi kahit na wala namang ginawa. Trilyon-trilyon na budget, walang ginawa. Hayaan na lang natin na nakawin, di ba, ang lahat ng pera ng taong bayan. Magtiis tayo. Sanay tayong nagtitiis eh. 'Di ba kapag may baha, masaya masaya tayo, nagte-trending pa nga yung video na lumalangoy sa baha. Diyos ko po, Ginoo ko, ang ihi ng daga, leptospirosis ang aabutin. 'Di ba, sanay tayong magtiis, matiisin ang mga Pilipino. Alam niyo may downside naman 'yan, may disadvantage ang pagiging matiisin, mga kababayan. 'Yan nga, winawalang hiya na tayo, dedma pa rin tayo, 'di ba? Kontento na kasi tayo, hindi tayo dapat nakokontento, mga kababayan. Kasi we deserve more. Kung makakapagala lang po ang ating mga kababayan na nasa Pilipinas abroad, at alam 'to ng mga OFWs, 'di ba, ang mga Pilipino na nakakapag-abroad na nagtatrabaho man, nagnenegosyo man, or kahit nagtutour lang abroad. Ibang-iba po kasi, 'di ba, ang sitwasyon ng ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Yung transportation pa lang talong-talo na tayo. Law and order, peace and order, walang-wala rin tayo, 'di ba? Ang dumi-dumi sa Pilipinas. Eh, tiis tayong lahat magka-TB, eh, magka-tuberculosis and what not, 'di ba? Magka-lung cancer. Noo ko, tiis. Anyway, may mga kababayan tayo na hindi kayang tiisin ang kawalang hiyaan ng mga nasa posisyon ngayon, at isa nga po doon ay ang napakamatapang na pulis na si ano ba 'to, si Fontillas ang apelyido, eh. At balak rin po itong kasuhan katulad ni Mayor Baste. Dahil siya ay nagsasalita, naka-uniporme pa siya ng pulis. At ang sabi nga ng iba, 'di ba, ano ba sa tingin niyo nga pala, mga kababayan, dapat bang tumiwalag ang mga kapulisan natin o dapat manatili sa serbisyo, pero magsalita pa rin laban sa gobyerno natin? Ano ba sa tingin niyo? Kasi ang opinyon ng iba, tumiwalag na para humina yung lintik na nagsisiga-sigaan ng ngiwi na yan. 'Di ba? Ang dami kasing nagsisipag-resign naman. Kaya lang, ang gusto naman ng iba, huwag kayong mag-resign. Maganda na nandiyan kayo sa posisyon para kung ano't ano man, kayo ang kakampi ng taong bayan. Make sense, 'di ba? So hindi ko alam kung ang pulis na ito ay tatanggalin na sa serbisyo, aalisan na ng uniporme at ng, 'di ba, ng posisyon bilang pulis. Pero at least naninindigan siya. Meron pa rin palang matitino, right? Hindi lahat susunod sa mali. So nag-post nga po si Sas a few hours ago, Quezon City Police na pinuna ang paglabag ng BBM admin sa Article 59 ng Rome Statute. Was it the Rome sa ICC? Kinasuhan ng inciting to sedition, or gusto daw niyang pabagsakin ang gobyerno. O sabi ni Sas, adiktadorya na ito, no? Dictatorship ng adik, sabi ni Sas. Oh, balita ko balita ko, mga kababayan, magma-martial law si Ngiwi. Marami ang natatakot, pero sabi nila, sige, magpa-martial law ka, go, push. Nang malaman na ikaw ay katulad nga ng ama mo. Anong katulad ng ama? Hindi mas malala kaysa sa kanyang ama. At yung ama matalino pa at may puso pa sa taong bayan. Ito pakels talaga. Naku, ang dami kong gustong i-vlog, pero sa mga susunod nating live, papakita ko sa inyo, may masamang balak ang ngiwi na yan. At delikado. Okay? Meanwhile, salamat na lang may mga kapulisang naninindigan. At eto nga po ang paghihimutok ng isang pulis sa kanyang page. At panoorin po natin. At kayo na ang magsabi kung siya ba ay guilty of inciting to sedition or naninindigan lang siya para sa lahat.
Inireklamo ng inciting to sedition ang isang pulis na nag-vlog tungkol sa kanyang hinaing sa PNP habang naka-uniforme. Eksklusibong nakausap po ng GMA Integrated News ang pulis na nagsabing na-trigger siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Galit si Patrolman Francis Steve Fontillas sa video na ipinost niya sa social media. Habang naka-uniforme ng pulis, nagsalita siya tungkol sa prinsipyo at pag-apak sa dignidad. Ayon sa PNP, politically charged daw ang mga sinabi ni Fontillas sa kanyang mga post na tugon daw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan si Fontillas ng reklamong inciting to sedition, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. There are certain limitation and extent po na paggamit po ng social media, especially during official time at resources po, at even yung paggamit po ng uniforme habang nagbablog. Sa aking eksklusibong panayam kay Fontillas, sinabi niyang nagpatong-patong daw ang hinanakit niya sa PNP na pinalala pa sa pag-aresto kay Duterte. Na-trigger din ako dyan. Kasi bilang pulis, hindi ako kasang-ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga kasamaan ko na mag-aklas sa bayan kasi wala naman akong purpose na mag-aklas sa bayan. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and hinaing sa organization. Sabi ni Fontillas, handa siyang harapin ang lahat ng reklamong isasampa laban sa kanya. Inirekomenda na raw ng QCPD sa Regional Director ng NCRPO na isailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Idiniin ni PNP Chief Romel Marbil, hindi nila papayagang mabawasan ang pagtitiwala ng publiko sa PNP at ang sinumang police officer na magpapahina sa integridad, serbisyo at profesionalismo ng PNP ay tatapatan ng buong puwersa ng batas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Hindi raw nila papayagan na mawala ang tiwala ng mga Pilipino sa mga pulis. Kaya, restrictive custody, kukulong nila yon? What? Eh mas lalo nga tayong magtitiwala sa kapulisan kung ganun ang paninindigan ng mga pulis, right? Na naninindigan sa tama. So, Sir Francis Fontillas ba yun? Right? Eh, may mga post pa siya mga kababayan eh. Silipin lang natin ah. So, ang kanyang channel, kung gusto nyo i-follow mga kababayan, ayan si, ano bang tapang ito? Si Sir Fontillas, Sir Francis Fontillas, Fonts STV Vlogs. Ito yung mga post niya, kung pinagtanggol ko si Mr. Duterte bilang inosenteng mamamayang Pilipino, partisan na ba ako? Hindi. Si Torre ang partisan. Si Torre daw po ang partisan. Torre? Yung, di ba, yung kakalad ka rin ko yan, tapos dilalabanan ni Kitty Duterte nung araw na bibitbitin si PRRD, di ba? Si Torre yung naghukay doon yung naghukay sa KOJC. Bakit? Kasi sinusunod niya yung utos ni BBM na arestuhin si Mr. Duterte kahit alam niyang unlawful, okay? So medyo maangas itong si Sir Fontillas. Mr. Fontillas na tawag natin. Hello, heto ang sabihin ko sa inyo, di ako takot na makasuhan, okay? Ooh. Ang importante sa akin, na-express ko yung prinsipyo at paninindigan ko, wala nang bigat sa puso ko. Masaya na ako doon. Now, I'm the happiest accused person. So, maangas siya. Bakit di ka pa raw nagre-resign, sir? Kung magre-resign ako, di wala nang matino at matapang na pulis na kayang manindigan para sa tama. Totoo. So, ramdam ko sisipain to, tatanggalin to o kaya i-assign. So, good luck, sir. 'Di ba? At salamat naninindigan ka para sa amin, para sa ating lahat. PRRD, tangi presidente na mahal ng mga Pilipino. PBBM, tinaguri ang presidente para hindi nirerespeto ng mga tao. Totoo to, nothing personal ha. That's a fact. Totoo naman. Wala nang respeto sa iyo, Kuting. May trending ngayon na budots na tugtog na, Marcos bangag. Marcos bangag. Marcos bangag. May budots ngayon.
May budots ngayon na ano na Marcos Bangag, susunod natin na lang sigurong vlog. That makes sense, right? O, uniforme laban sa uniforme, rango laban sa rango. Maangas talaga siya. So, I don't know kung anong mangyayari kay Mr. Fontillas. Colonel Fontillas pa, Lieutenant Fontillas ba, I don't know. Pero nakakatuwa, may mga matitino, maraming tumiwalag pero ito, 'di ba? Tama nga naman, huwag ka muna sir umalis sa hangga't hindi ka sinisibak. At sana sir yung vlog mo makasustain, makasupport sa 'di ba? I mean, medyo ano 'to magandang credential ng isang vlogger. Ang daming vlogger sa Pilipinas, ang daming content creator kung hindi ka man vlogger, 'di ba? So may mga content creators na abogado, right? May mga lawyers na nagbo-vlog nagti-TikTok, may mga doctors, may mga teachers, isama niyo na ako doon. Oh, ito police. Why not? Right? Makaka-survive, makaka-thrive ang isang Pilipino sa pag ano lang, sa pag ki-create lang sa social media ng mga content. And wag kang matakot, sir, na mawalan ka ng trabaho. Tingin ko hindi naman siguro sila ikaw sa buhay at baka nakakatulong sa kanya ang vlogging. Ngayon, sir, kung ikaw ay nasa Facebook lang, mag-ano ka, 'di ba? Gumawa ka ng YouTube, ng Instagram, lalo TikTok, maraming tao diyan. So, para marami kang, 'di ba, cash flows kung sakasakali mang ma-monetize ang mga channel mo. Kasi sa ngayon, sa dinami-rami ng mga Pilipino na disappointed sa gobyerno, maraming magsusuporta sa iyong social media accounts, hindi ba? So, ipagpatuloy mo lang yan, sir. Nasa likod mo ang taong bayan at salamat may mga katulad mo na naninindigan para sa tama kasi karamihan sa mga naka-uniforme ngayon ay takot din. Marami sa mga naka-uniforme maka-Duterte naman. 'Di ba? Sa tingin ko mga kababayan, itong men in uniform natin, mga military and whatnot, kay PRRD lang nila naramdaman na minahal sila ng kanilang leader. Kasi under ang men in uniform sa mga sa presidente. Kay Ngiwi, wala, ginagamit lang kayo. Nawe-weaponize, nagiging, 'di ba, wini-weaponize pa ang men in uniform laban sa ordinaryong tao. So ano, hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan at magtitiis? Hindi naman kayo lahat may napapala, baka yung nakakataas lang sa inyo ang nagkakamal ng matinding biyaya. Pero kayo mga frontliner, mga mabababang ranggong pulis, kumusta kayo? Inuutusan na lang kayo ng labag sa inyong kalooban at magtitiis kayo? O mag-comment po kayo mga mama at sir sa comment section at sana'y mag-like and subscribe din po kayo.